Paano nga ba mag-apply ng calamity loan sa pag-ibig para sa mga empleyado? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung gusto niyo mag-apply ng pag-ibig calamity loan, may iba't ibang requirements para sa mga locally employed, self-employed or voluntary at OFW. For this video, pag-uusapan natin para sa mga locally employed. So, ang pinakauna natin kailangan ay yung pag-ibig calamity loan application form. Mas maganda na i-download nyo na to online at ipaprint na rin. Kasi yung second page, kailangan ng Certificate of Net Pay na kailangan pirmahan ng HR or ng authorized signatory sa kumpanyang pinagkatrabahuhan mo. So, ito yung form, which is pag-uusapan pa natin later. Dapat tama yung pagkaka-fill out ng form kasi may mga pagkakataon na nare-reject or hindi na-approve yung loan dahil mali yung pagkaka-fill out nito. Sumunod na requirements ay dapat tama rin yung valid ID. Ito yung list of valid ID na tinatanggap ng pag-ibig. Pwede yung national ID, passport, driver's license, maging ang voter's ID, police clearance, tinatanggap din nila. So, andito yung kompletong listahan, pwede nyo i-double check at ito yung ipapasa ninyo. Sa pagpasa nga pala, pwedeng online. Ibig sabihin, isasubmit nyo to later, pipicturean nyo yung sarili nyo, selfie yun, na hawak yung valid ID. So, kung meron ka na ng valid ID, yung sa loan form, pwede na nating fill upan. Pero, bago ka mag-proceed, ang pinakamahalaga ay saan ba matatransfer yung perang nilaloan mo. Hindi na kasi nag-i-issue ng cheque ang pag-ibig or hindi mo to pwedeng i-claim sa pag-ibig branch. Instead, sa cash card. At ano itong cash card na to? Ito yung Loyalty Card Plus na pwedeng powered by AUB or Union Bank. Possible, madagdagan pa ito. Pero kung wala ka pa nito, mas maganda na mag-apply ka na. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-apply nito. Isang araw lang nakuha na namin ito. At itong ID na to or cash card ay valid ID na at bank account pa. That's why pwede i-transfer dito yung perang ni loan sa pag-ibig. So kapag okay na, meron na tayong cash card, meron na tayong valid ID at nung loan form na din, mag-ready na ng selfie photo ninyo. Ganito yung halimbawa ng selfie. Kita hanggang balikat hanggat maaari, walang nakaharang sa mukha, walang salamin, walang sombrero, at malinaw yung detalye tungkol sa ID. Again, yung list of valid ID ay nandito. Pwede nyo i-double check bago mag-proceed. So, kung meron na kayong cash card, meron na rin nung selfie ninyo na hawak yung ID, proceed na tayo sa pag-fill out ng form. Ito yung sa form, ilalagay yung pag-ibig MID number ninyo. Para sa application number, huwag nyo na lang ito lagyan ng info. Andito yung complete name. I-make sure na tama yung spelling. By the way, dapat capital letter or big letters lang yung gagamitin. Gumamit ng black ballpen at dapat malinaw yung pagkakasulat. And isa sa mga importante din nga pala ay kung walang information na available para sa question na yon, halimbawa home telephone number, wala naman kayo niyan, ilagay nyo ay N/A. Yan yung instruction number 3 dito, all data fields are mandatory. Maliban na lamang para sa mga fields or mga questions para mismo sa pag-ibig employees. Katulad nito, this portion is for pag-ibig fund use only, so pwedeng iwanan ito, pwedeng hindi lagyan ng N/A. Pero katulad ng sabi ko kanina, may pagkakataon na wala tayo ng info na yon, pero para sa atin yung tanong, katulad nitong home telephone number, ganun yung ilalagay, N/A, or ibig sabihin, not applicable. So proceed tayo sa pag-fill out ng form. Yung mother's maiden name dito, ilagay yung pangalan ng dalaga pa, civil status, gender, nationality, maging yung permanent at present address. Kung sakaling magkaiba yung address sa permanent at present home address, ilagay na lang yun ng magkahiwalay. Dito sa bandang gilid, yung date of birth, place of birth, citizenship, maging yung email address. Yung cellphone number nyo na din, kung merong TIN number, ilagay na rin siya dito, maging yung SSS number. Business telephone number, and yung nature of work na rin, also yung source of funds. Since nagtatrabaho kayo, ilagay nyo rito is employment or salary. Name of typhoon or calamity, kung sakaling makalimutan nyo ito, may chance na ma-reject yung application ninyo. Ilagay dito yung calamity na dineclare sa lugar ninyo o yung bagyong tumama. Next naman is loan term. Gaano mo katagal ito gustong bayaran? 1 year ba, 2 years, or 3 years? I'm not sure kung babaguhin ito ng pag-ibig, so by the time na pinapanood nyo itong video na to, i-check nyo na lang kung ano pa available at piliin kung gaano nyo gusto katagal bayaran yung loan. Desired loan amount, pwede nyo i-check dito yung maximum loan amount or pwede kayong maglagay ng desired amount dito.
Tandaan na ang pinakamalaking amount na pwede nyong ma-loan sa Pag-ibig ay 90% ng kabuuang contribution ninyo. At paano malalaman yung naging contribution nyo na sa Pag-ibig? Merong virtual account sa Pag-ibig kung saan pag nag-login kayo, malalaman nyo yung mga contribution ninyo. Click ko tong login. Continue tayo. Mag-login gamit yung email address and password. And then sa bandang gilid, kung phone nga pala ang gamit niyo, merong 3 lines dyan. I-click nyo lang yung 3 lines at ma-access nyo itong menu. Sa regular savings, makikita ninyo yung kabuuang contribution, which is ito yon. Also, kung sakaling meron nga pala kayong virtual Pag-ibig account, mas madaling mag-apply dito. Yun nga lang, yung iba nagkakaroon ng error message katulad ng walang virtual account yung employer o iba pa. At dito, ang pinaka-goal lang natin ay makita kung magkano ba yung loanable amount natin, which is ito, 90% ng TAV or total savings. Ito yung amount na pwedeng i-loan. Iba-iba ito, depende sa contribution ninyo. So, balik tayo dito. Meron na tayong desired amount, loan purpose, pumili lang ng isa dito. And then, employee ID number. Tatanungin nyo to doon sa pinagkatrabahuhan ninyo or pwedeng sa HR at kailan ba kayo na-hire or kailan yung first day ninyo. Yung mga nakaraan yung naging trabaho, ilalagay nyo rin dito. Kung sakaling 2 or 3, ilagay sila lahat dito. Employer business name, yung address noon, at kung kailan kayo nag-start doon, kailan din natapos. Pirmahan at ilagay dito yung card number ng loyalty cash card. Yung sa cash card, makikita siya dito sa likod na portion ng ID ninyo. Pag nalagay na yung card number, next naman ay name of bank. Sa pinakababa, merong application agreement, pirmahan lang to, at merong authorized signatory dito. Katulad ng sabi ko sa inyo, kailangan ito ang pa-fill up doon sa HR ninyo or pwede kayong mag-reach out sa boss ninyo kung sino ba yung authorized signatory. Promissory note, kailangan din fill upan kung magkano yung amount, and andito may mga witness din sa bandang baba. Next naman ay yung second page na, which is andito yung certificate of net pay. Yung mismong employer ninyo ang mag-fill out nito kasi may mga detalye dito tungkol sa allowance, basic salary, and yung pirma nila i-require din sa bandang baba. Kapag okay na lahat ng ito, pwede nyo ng picturean, dapat malinaw at i-upload na to online. So, paano ba to i-upload lahat? Unang-una, i-search lang ang website ng Pag-ibig. Katulad nito, pagibigfund.gov.ph. Click here tayo. And then, check lang natin to, I accept. So, meron ditong cash loans, calamity loan. Dito rin makukuha yung form na pinakita ko sa inyo. And then, ang gagawin natin is mag-a-apply na tayo. Sa pinakataas, click ko tong apply now. And then, check ko lang to. Loan form, pinag-usapan na natin. Yung valid ID, cash card, at selfie photo. Click natin yung proceed. At mula dito, pipiliin nyo na kung ano bang typhoon iyon. Yung Opong ba, Uwan, Tino. So, pili lang tayo ng isa dito at ilagay dito yung Pag-ibig number ninyo. Click natin yung validate. At ito, nakita niya sa system yung pinaka-details about dun sa Pag-ibig number. Ilalagay lang dito yung cellphone number. Next naman ay yung email address. Click natin yung next. Click natin yung okay. Click natin yung okay ulit para makapag-send na ng OTP. Check natin to. From here, i-enter lang ang code na ma-receive from Pag-ibig. Click ko yung proceed. Check lang natin to. This time, tatanungin naman tayo sa cash card. Piliin ko lang dito yung sa Union Bank at ilagay dito yung card number. Click natin yung check card status. Sorry, we cannot find the details of your cash card. Click natin yung retry. Check ulit natin. At na-validate na, click ko na yung go to the last step. May reminder dito about sa requirements natin, which is ready na. Click ko yung proceed. At mula dito, i-upload na natin lahat ng mga files. Up to 3 MB lang per file. So, kung sobra man siya, pwede nyong i-save ulit yung file. Pwede nyong bawasan yung mga side sa gilid. Yun yung pinakasimpleng ginagawa ko. Pero kung may iba kayong approach, pwede rin naman as long as hindi tataas sa 3 MB yung file. Kapag okay na, i-upload lang lahat ng mga pictures dito and then i-click na tong submit. From there, hihintayin nyo na lang yung feedback ng Pag-ibig. Sa mga past experience ko, ang nangyayari ay nakaka-receive ako ng feedback via text din. Doon nyo malalaman kung rejected ba or approved yung application ninyo.
So, yun yung buong proseso sa pag-apply ng calamity loan. Tandaan din na bago kayo mag-apply, meron tinatawag na qualifications. Dapat may at least 1 monthly contribution in the last 6 months, nakaka 12 months na rin kayong hulog sa pagiging miyembro ng Pag-ibig, at wala kayong default na existing loan. At yung address na nakadeclare doon sa Pag-ibig ninyo ay merong declaration ng state of calamity at mag-apply within the time frame. Kadalasan, pwede lang tayong mag-apply ng 90 days. Pero special case yung ngayon kasi nga 1 year yung declaration ng state of calamity nationwide. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button, at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong, and see you sa mga next videos. Bye-bye!